Magandang umaga po sa inyong lahat. Hmm. Isang tulog na lang, kompleto na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, meron pong isang Jesuita, ang pangalan ay Carlos Mena, na nagsulat ng mga homilya at ang nakakatawag pansin ay ang pamagat ng kanyang mga pagninilay ay The Gospel According to the Extras. Ano po ba ibig sabihin nito, no? Kasi pag talagang babasahin mo naman ng Ebanghelyo, no? Ang main actor, kumbaga parang sa pelikula, ay walang iba kundi si Jesus, di ba? Pero, may mga extra sa paligid kapag ating babasahin ng mga sipi sa mga Ebanghelyo. Yan ay yung, sabi nga, no? Mga ilang tao, no? Na maaaring nakakausap ng Panginoon, mga ilang taong kasama, no, sa kwento, no, at yung iba'y nagmamasid. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, sa kwento ng kapanganakan ni San Juan Bautista, mapapansin po natin na may mga extra, no, sa kwento o ilagay na natin sa pelikulang ito ng Ebanghelyo. At yan yung mga kapitbahay at kamag-anak. Di po ba? At yan ay may mga ipapangaral po sa atin nung ipinanganak si Juan Bautista. Ano po yun, no? Siyempre, nung nabalitaan nila, no, na si Elizabeth ay nanganak. Unang-una, no, sila ay, sabi nga, kinilala ang pagpapala ng Diyos. Yung pangalan pa lang ni Juan Bautista, no, Juan, ang ipapangalan, hindi nila maunawaan. Ang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Pero, yan ang isinulat ni Zacarias na noon ay napipi. Pero dahil isinulat niya, siya ay nakapagsalita na. No? Isang himalang naganap. Kaya, magandang makita ito, no? Yung pagkilala ng pagpapala ng Diyos. At sa kwento ni Elizabeth at ni Zacarias, talagang malaking pagpapala ng Diyos na sila'y magkaroon ng supling. Si Elizabeth ay baog at matanda na sila pareho, di ba? Pero binigyan pa sila ng anak. At alam natin na itong anak na ito, si Juan Bautista, ang inilalang tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Ikalawa, nung nabalitaan nila, no, na si Elizabeth, no, ay di lang nabuntis at nagkaanak na nga, no, ng anak, sila'y nakigalak sa karanasang ito. Magandang maunawaan ito, no, dahil yung pakikigalak ay pakikilahok sa pagdiriwang ng saya. No? Mismong yung mga kapitbahay, kamag-anak, no, naranasan hindi lang ang tuwa sa mag-asawang Zacarias at Elizabeth, kundi ng buong pamilya. Ilagay na natin ang buong kapitbahayan, no? Sabihin na natin buong barangay, kumbagay nagsaya dahil sa naganap na malaking himala. At ikatlo, kung makikita po natin, nung nanganak na po si Elizabeth, nakita yung anak, no? Ipinangalan ng Juan, di ba? Sila ay tumanaw ng pag-asa, hindi lang tungkol sa sanggol na isinilang, kundi kung ano ang magiging misyon ni Juan Bautista
para ihanda ang sanlibutan sa tunay na pag-asa, walang iba kundi ang Mesiyas. No? Kaya nga, di ba, no, sa Ebanghelyo, no, narinig natin, no, pinagkaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at kanilang tinanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Kaya mapapansin po natin, no, yung mga nakasaksi, no, sa malaking himalang ito, malaking biyaya ng Diyos na ito, ay tumanaw ng pag-asa nung nakita niya si Juan dahil merong malaking sorpresa hindi lang para sa kanila kundi sa buong sambayanan, sa buong sanlibutan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa 8 araw ng ating Misa de Gallo, baka katulad ng mga kapitbahay, mga kamag-anak, no, nina Zacarias, Elizabeth, no, yung magandang tignan na baka tayo yung mga ekstrang, no, nakikinig, nagmamasid, nakapaligid. At sa misang ito, maganda ding tignan at pagnilayan. Una, kung kinikilala natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kung iisa-isahin nyo, maraming pagpapala ang Diyos sa atin. Yung buhay lang natin, malaki ng pagpapala, di ba? No? Na tayo po ay nagdiriwang ng misa at maaaring mabubuo na po itong Misa de Gallo. Di ba? Pagpapala po yan. No? Sigurado ako meron kayo itinataas sa Diyos ng mga panalangin, hindi lang para sa inyo, kundi sa inyong mga mahal sa buhay o kaibigan. Di po ba pagpapala na yan? Pagpapala na yung ilang araw na lang, hindi lang Pasko, kundi bagong taon na, 2025. Tatawid tayo sa 2025, di ba? Pagpapala yan na makakarating tayo sa bagong taon ng ating buhay. Ikalawa, yung pagpapala nagdudulot din ng galak. No? At alam natin kapag dumarating ang Pasko, tayo po ay, no, punong-puno ng galak sa ating puso. No? Bilang mga Katolikong Kristiyano, nagagalak tayo dahil sa pagunita natin ng pagsilang ng ating Panginoon, ang Mesiyas, at nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya nga masaya ang Pasko, di ba? Sa pagkapanganak sa Panginoong Hesukristo, no, tayo ay binigyan ng biyaya, no, ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo masaya. Hindi tayo dapat masaya lang dahil tatanggap tayo ng regalo, may mga aginaldo, maraming kainan. Dapat ang saya sa ating puso ay dahil si Jesus ay suma sa atin. Diba? Kaya tignan nyo nga yung katabi nyo kung masaya. Tignan nyo. Kahit nakamaskara na kayo, di ba tayo? Ayaw nyo tignan, tatakot kayo. O, tignan nyo naman. Ngiti naman dyan. O, dapat makita natin ang saya, no? Sa bawat isa. Dahil ang galak na yan ay hindi mula sa inyo, kundi mula kay Jesus. At ikatlo, pag-asa. No? Alam niyo, sa mundo ngayon, maraming gulo. Maraming, sabi nga, no, kawalang kasiguruhan. May mga tao, kumbaga pakiramdam, ano na ang mangyayari bukas sa isang taon. Maraming pangamba, yung iba'y nalulumbay. Alam natin, may mga ilang may sakit ngayon nasa ospital o nasa tahanan na hirap. Hindi nila alam kung tatawid pa sila bukas at buhay pa sila. Maraming hikahos sa ating paligid. Maraming nawawala ng pag-asa. Pero pwede tayong maging instrumento ng pag-asa para sa kanila. At yan ang magandang hamon. No? Ngayong hindi lang ilang araw na lang Pasko na, kundi sa bawat buhay
bawat araw ng ating buhay. Kaya kami minamahal na mga kapatid, no? Sana maging katulad din tayo ni Juan Bautista na naging instrumento ng pag-asa noon. Pwede tayo maging Juan Bautista para ibunyag sa ating kapwa, no? Ang tunay na pag-asa ay nandyan at parating dumadating sa araw-araw ng ating buhay. Pwede nating isipin, mga extra lang tayo, hindi ba? Sa kwento o isang malaking pelikula. Mga minamahal na kapatid, para kay Jesus, tayo pinaka-special attraction, no? Tayo ang pinaka-special character sa kwento niya dahil tayo ay kanyang iniligtas. At para sa kanya, sa batan niya, buong buhay niya, buong puso niya ay inaalay sa atin at ipinaparamdam ang kanyang presensya at dakilang pag-ibig. Amen.